Dumarami ang mga pasahero sa mga bus terminal, lalo na sa Cubao, habang ang iba ay naghihintay sa kanilang mga biyahe pauwi. Maraming tao ang umaasa na makaalis ng maaga upang makaiwas sa matinding trapiko. Sa Ninoy Aquino International Airport, inaasahang abot sa 1.18 milyon ang mga pasaherong lilipad mula Abril 13 hanggang Easter Sunday. Ito ay 15% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Pinataas ang mga tauhan at pasilidad sa paliparan upang mapadali ang proseso ng check-in at seguridad. Bukod dito, nagdagdag ang mga airline ng mga bagong flights upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga naglalakbay. Maaring magsagawa ng online check-in 24 hanggang 48 oras bago ang flight, depende sa airline. Ang hakbang na ito ay nakakatulong upang maiwasan ang mahabang pila sa paliparan. Dahil sa mga isinasagawang pagkukumpuni sa mga kalsada sa Metro Manila, maaring maapektuhan ang daloy ng trapiko. Kaya naman, mahalagang magplano ang mga motorista ng alternatibong ruta. Ang EDSA rehabilitasyon ay naantala hanggang matapos ang Holy Week at ang mga halalan. Ito ay upang maiwasan ang abala sa mga motorista na naglalakbay sa panahong ito. Ang pagbagsak ng Santa Maria Cabagan Bridge ay nagdulot ng mga issue sa mga biyahero ngayong Holy Week. Sa kabila nito, patuloy na ginagamit ang lumang tulay bilang alternatibo para sa mga naglalakbay. Nasa panganib ang ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding init at halumigmig. Ang Pag-asa ay nagbigay ng babala ukol sa mataas na heat index sa mga pangunahing lungsod. May rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na nakikinabang ang mga mamamayan. Ito ay isang positibong balita para sa mga hindi makapagbiyahe ngayong Holy Week. Mayroong 2 C-130 aircraft na nagdala sa delegasyon pabalik sa Pilipinas matapos ang kanilang misyon. Ang layunin ng kanilang misyon ay ang pagtulong at pagsagip sa mga biktima sa Myanmar. Sa panahon ng mahal na araw, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino na magnilay-nilay at tularan ang sakripisyo ni Jesus. Ito rin ay panahon ng pagkakaisa at pag-asa. May mga grupo na nagtutulak sa Pinoy Bill na naglalayong mapabuti ang akses ng mga Pilipino sa internet. Ang mas magandang koneksyon ay magdadala ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Dapat ayusin ang mga issue at alalahanin ng lahat ng stakeholder upang makamit ang pagkakaisa. Mahalaga ang mga konsultasyon sa pagbuo ng epektibong batas. Ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga tao ay makakatulong sa pagbuo ng mas magagandang rekomendasyon. Makikinabang dito ang lahat ng sektor. Mahalaga ang pagtutok sa mga pangunahing issue sapagkat maraming tao ang nakikinabang. Gayunpaman, may mga individual din na nag-abuso sa mga benepisyo nito. Ayon sa sekretary, tatawagin ang mga may-ari ng bus company upang ipaliwanag ang sitwasyon bago ito ipasara pagkatapos ng mahal na araw. May plano na ang DOTR na magtayo ng bagong terminal sa Valenzuela, katumbas ng PITS sa Norte Cara, upang mas mapabuti ang serbisyo sa mga pasahero. Ang mga lokal na residente ay nagulat na ang kanilang mga nahuling isda ay itinuturing nilang biyaya at ipinagmamalaki ang kanilang mga nahuli. Ang mga isdang tulad ng tamban at mackerel ay sinasabing abundan sa lugar. Ayon sa mga residente, ang kanilang lokal na pangingisda ay hindi lamang para sa personal na pagkain kundi nagiging source din ito ng kabuhayan. Sila ay nagbebenta ng mga nahuling isda sa mga mamimili sa kanilang barangay. Sa masusing pagmamatiyag ng lokal na pamahalaan laban sa iligal na pangingisda, nagkaroon ng positibong epekto sa kanilang mga huli na nagresulta sa mas maraming isda sa dalampasigan. Ang mga kahon ng yelo ay puno ng isdang nahuli nila. Isang malaking tent sa Carmen National High School sa Davao del Norte ang biglang bumagsak habang may rehearsal ng graduation. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Kahit na ang viral na video ng pusa na si Batman at ang kanyang may-ari ay umabot na sa 2.6 milyong views online, na nagbigay daan sa maraming netizens na magkomento sa kanilang pagkakahawi. Maraming mga bus trips mula sa PITS ang fully booked na. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ang DOTR upang makapagbigay ng karagdagang bus units, partikular para sa mga ruta patungo sa Bicol at iba pang mga destinasyon. Ipinahayag ni Transportation Secretary Vince Dion na may 1,000 bus units ang binigyan ng espesyal na permit upang makapaghatid ng mga pasahero, sa layuning matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga tao sa holiday. Pinayuhan ang mga pasahero na mag-book ng maaga upang masiguro ang kanilang upuan. Sa mga oras ng pagdagsa, nagbibigay din ang PITS ng mga espesyal na permit kung kinakailangan. Sa Washington, ang PITS ay nagsasagawa ng random na pagsubok sa mga driver upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Maganda ang balita, walang positibong resulta sa mga drug test para sa taon na ito. Mahalaga ang pag-alaga ng mga pasahero sa kanilang mga pag-aari upang maiwasan ang pagnanakaw, kahit na may mahigpit na seguridad sa terminal.
Pinayuhan ang mga pasahero na maging mapagmatiyag sa kanilang paligid. May mga bus na puno na ng pasahero patungo sa probinsya, kaya't pinapayuhan ang mga nais magbiyahe na bumili ng tiket ng maaga. Inaasahan ang dagsa ng mga pasahero sa mga dating na araw. Nagsagawa si Secretary Vince Dizon ng inspeksyon sa Manila Northport Passenger Terminal. Layunin nito na masiguro ang kahandaan ng pasilidad para sa pagdagsa ng mga pasahero at agad na pinansin ang mga kinakailangang pag-aayos. Binanggit ni Rian Laanlal ang kakulangan ng wifi at air conditioning sa drop-off area na nagdudulot ng hindi kaaya-ayang karanasan sa mga pasahero. Ang init ay nagiging isang hamon habang sila ay naghihintay. May mga ulat ng overloading sa mga barko, kung saan ang mga ticket ay ibinenta ng higit sa kapasidad. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang investigasyon sa mga shipping lane upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagbigay ang DOTR ng mga hotline na maaring tawagan ng mga pasahero para sa kanilang mga alalahanin sa panahon ng holiday. Mahalaga ito upang mabilis na matugunan ang mga isyu ng mga biyahero. Samantala, ang Expanded Number Coding Scheme sa Metro Manila ay pansamantalang sinuspindi sa mga holiday upang mapadali ang biyahe ng mga motorista at maiwasan ang congestion. Nagdagdag ang Bureau of Immigration ng 48 tauhan sa NAIA upang mas maayos ang serbisyo sa mga biyahero. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa inaasahang pagdami ng mga pasahero. Inakalang ang Davao City Overland Transport Terminal ay tatanggap ng hanggang 50,000 bus passengers. Kaya, mahalagang maagang bumili ng tiket, lalo na para sa mga pamilya, bata, at matatanda. Ipinahayag ng Department of Health ang Code White Alert para sa mga ospital at medical staff bilang paghahanda sa posibleng emergency. Inaasahang tataas ang bilang ng mga pasyente dahil sa mga aksidente at heatstroke. Para sa mga turista, may bagong app na inilunsad ang Baguio City Police Office. Nagbibigay ito ng real-time traffic updates at impormasyon sa parking at crowd estimates na makakatulong sa mas maayos na pagbisita. Kasama sa mga hakbang para sa seguridad ang pag-deploy ng mga espesyal na team ng ENE at mga volunteer groups sa Boracay. Layon nito na masiguro ang kaligtasan ng mga turista sa lugar. May mga nakatakdang pagtitipon ang mga stakeholder upang pag-usapan ang mga plano para sa pagdiriwang sa Boracay sa darating na katapusan ng linggo. Ang mga ito ay mahalaga para sa lokal na turismo. Sa ibang balita, ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa Angat Dam ay nagbibigay ng katiyakan na walang shortage sa tubig sa Metro Manila. Ang mga bagong dam ay nag-ambag sa mas magandang supply ng tubig. Sa kabila nito, ang porsyento ng mga pamilyang nagdeklara ng sarili nilang kahirapan ay tumaas sa 52%, katumbas ng 14.4 milyong pamilyang Pilipino. Ipinapakita nito ang lumalalang sitwasyon ng ekonomiya. Ang Department of Migrant Workers ay tutulong sa 20 Pilipinong seafarers na kasalukuyang inimbestigahan sa South Korea. Nahuli sila sa pagkakaroon ng hinihinalang cocaine sa kanilang barko. Upang masiguro ang kapakanan ng mga seafarers, nagbibigay ang gobyerno ng legal na tulong. Ang Philippine Embassy ay handang magbigay ng suporta sa mga manggagawa. Nagsagawa ng pagbisita ang mga kinatawan mula sa opisina ng mga migrante sa South Korea upang personal na suriin ang kalagayan ng mga crew. Ang hakbang na ito ay nagbibigay tiwala sa mga pamilya na ang kanilang mga mahal sa buhay ay ligtas. Nagtalaga ang EMBLI ng mga abogado at tagapagsalin para sa mga crew habang isinasagawa ang investigasyon. Mahalaga ang ganitong suporta para sa kanilang mga legal na karapatan. Nagbigay ang EMBLI ng update na ang mga pamilya ng crew ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nabibigyan ng impormasyon tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kapanatagan.